Hello everyone! In today's video ay gagawa na naman tayo ng patuka na gawa sa reject na kamatis. Sa nakaraang video ay tinadtad natin ang nabubulok ng mga kamatis. This time naman ay gagamit tayo ng gadgaran. Ito yung mga kamatis na may mga bitak-bitak pero medyo matigas pa. Pwede pang gadgarin. Gadgaran na! Sige, sugatan muna natin. Tapos saka ito. Sige. Spino siya. Sugatan muna natin. Tapos, medyo ma-effort lang kapag mano-mano. Kaya dapat nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Ito pwede naman itong gupit-gupitin na lang. Kung may budget ka, pwede namang bumili ng dikuryenteng chopper or grinder, lalo na kung large scale ang negosyo mong manukan. Mas mapapadali ang proseso, yun nga lang dagdag gastos din sa pagbili ng machine. At ang buwanang bill ng kuryente, siguradong tataas din. Hindi na itong makakain ng mga manok. Hindi sila mahihirapan dyan. O ito naman, itong mga balatong kamatis. Pwede na itong gupit-gupitin o kaya i-chop. Diba? Later on. Busin muna natin itong kanina. Nakakatuwang isipin na sa paraang ito, nakakatipid tayo sa patuka. Nakakatulong din na mabawasan ang nasasayang na agricultural produce. Gaya ng nababalitaan sa TV na ang ibang farm ay tinatapon na lang ang tone-toneladang kamatis dahil sa oversupply. Kapag sabay-sabay kasi nag-ani ng kamatis, tumataas ang supply versus demand. In effect, bumababa ang presyo. Sa dami ng supply, may mga harvest na di na nabibili kahit high quality. Kaya sa video ito, aim ko na mabigyan ng awareness ang mga nagnenegosyo ng livestock na pwede tayong gumawa ng alternative feeds gamit ang mga gulay gaya ng kamatis. Kapag panahon na mura ang presyo nito, pwede tayong bumili sa farmer para hindi na lang itapon ang na-harvest. Baka nga ang mga reject ay ibigay na lang sa iyo ng libre. In that way, natulungan mo na ang farmer, nakatipid ka pa. Masaya ang nagkakatulungan kasi nagkakatulakan pa itaas. Yay! So, ayan na. Dali na itong kakainin ng mga manok. Hindi na sila mahihirapan dyan. Ano na, nipis na yung chop. Ay, hindi pala ito chip. Kaya maliligit na siya. Pwede na lang makakain. Okay. Magpakain na tayo ng mga manok. Hahaluan ko muna ng darak ng palay at mais. Excited na sila. Di pa man nahahalo, gusto ng lantakan. Hindi benda pa ron. Yan. Itong panahon ng tag-ulan, prone sa sakit ang mga manok. Nagkakasipon o halak ang mga manok. Makakatulong sa pag-iwas ng sakit kung mataas ang resistensya nila. Ang pagpapakain ng mga gulay at prutas ay makakatulong upang lumakas ang immune system ng mga manok. Diba? Nakatipid ka na, healthy pa ang mga alaga.
Papakainin ko naman ng purong feeds ang mga sisiw at inahin sa kulungan. Papalitan ko din ang tubig nila at lalagyan ng Vetracin. Nawawala ang pagod kapag nakikita mong pinag-aagawan ng mga alaga ang patuka. Sana ay di kayo magsawang samahan kami sa aming journey bilang simpleng magsasaka. Masarap mamuhay sa probinsya. Basta masipag ka lang magtanim at mag-alaga ng mga hayop, sa pagkain lagi kang sagana. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. By supporting our channel, you support our dream. Let's grow!